Madami akong nabiling saba noong nakaraang araw kaya naisipan kong gumawa ng simpleng merienda gamit ang saba dahil sobrang nahinog na yung iba. Nilaga ko lang ang 5 hanggang 6 na piraso ng saba hanggang sa ito ay maluto at maging malambot. At pagkatapos ay dinurog ko na ito para maging pino. Naglagay din ako ng all-purpose flour, 1/2 cup, baking powder na 1 teaspoon, milk powder na 2 tablespoon, at para mas maging malasa pa at mas maging creamy yung ating mixture ay naglagay din ako ng 2 piraso ng medium size na itlog. Haluin lang natin yung ating mixture at nakalimutan ko pala at dinagdag ko na rin ang paglalagay ng 2 tablespoon ng asukal. White sugar lang yung ginamit ko. Kung medyo matamis para sa iyo ang 2 tablespoon ng sugar, ay pwede mo itong gawing 1 tablespoon na lang dahil gagamit pa naman tayo ng asukal mamaya. At kapag nahalo na natin itong mabuti at wala nang natirang buo-buong asukal or milk powder sa ating mixture, ay mag-scoop lang tayo ng 1 1/2 tablespoon sa ating palad at i-flatten ito. At lagyan na rin ito ng mga sliced cheese. Depende na rin sa iyo kung anong klaseng cheese yung ginamit ko. Quick melt cheese lang yung ginamit ko sa video na ito, pero pwede ka namang gumamit ng ibang cheese na preferred mo. Bilugin lang ito ng mabuti hanggang makover yung cheese ng mixture para rin hindi ito kumatas pag niluto mo na. At sa isang mixing bowl ay mag-beat lang tayo ng 1 hanggang 2 piraso ng itlog. Gagamit din tayo dito ng breadcrumbs, ordinary breadcrumbs lang or Japanese breadcrumbs yung gagamitin ko. Gagamitin natin yung beaten egg para i-coat yung ating nabilog na mga mixture. At yung breadcrumbs naman ay tutulong siya para maging crispy yung labas ng ating merienda pag ito ay pinirito natin. I-coat lang natin yung ating saba mixture sa beaten egg at saka ito balutin at pagulungin sa ating na-prepare na breadcrumbs. Make sure to cover all sides para maging crispy yung lahat ng sides ng ating saba mixture o sa merienda pag ito ay napirito na. Ito yan, na-coat na natin sila ng ating breadcrumbs at ready na natin silang iprito. Deep fry yung gagawin kong pagpipirito sa ating mixture. Medium heat lang yung gagamitin ko dahil gumamit tayo ng egg sa ating mixture, kailangan ay maluto ito hanggang sa loob at para rin mag-melt ng konti yung cheese. At kapag golden brown na at crispy yung labas ng ating saba dessert, ay pwede itong hanguin at i-drain sa paper towel o sa strainer. O diba, simpleng saba, ay pwede mo talagang mas mapasarap pa gamit ang recipe na ito. At this point mga mami, ay pwede na ito at ready na itong gawing merienda. Habang mainit pa, ay masarap itong kainin na. Pero kung gusto mo pang maging mas special at mas masarap pa yung ating kakaining meriendang saba, ay pwede mo itong balutin ng milk powder or powdered sugar. Mas better kung palamigin po na natin ng konti yung ating mixture or ating napiritong saba balls bago natin ito i-cover ng milk powder o powdered sugar. At ayan, ready na at pwede na itong meriendahin at gawin pambaon din sa school ng ating mga anak. Happy eating and enjoy cooking mga mommies!